Ngayong hapon, magkakaroon naman tayo ng bagong leksyon sa ating aralin sa Mother Tongue, sa ating asignatura na Mother Tongue, kung saan meron tayong layunin na makapagbibigay kayo ng reaksyon or opinion ninyo sa isang isyu at pangyayari. Bago yan, panoorin muna natin ulit yung pinanood ninyo kahapon na balita kung saan sabi ko magsaliksik kayo, pag-aralan nyo yon upang magkaroon kayo ng mga dagdag na kaisipan ngayon sa debate. Dahil sa debate nyo, ipaparating or ipapahayag ang inyong mga reaksyon tungkol sa issue na yon. Handa na ba kayo? Halos 2 dekada na kasi siya nagtuturo ng cursive handwriting o pagsusulat ng dikit-dikit. Pero sa paglipas ng panahon at pagpasok ng makabagong teknolohiya, tila nawawala na raw sa puso ang pagsusulat naman. Bagay na ikinigis-display ni Teacher Mia. Pag ang sulat mo hindi cursive, parang ang grade elementary level ang dating sa ibang tao. Kasi diba, parang more on na-achieve mo na yung higher education kapag you know how to write in cursive. Kasabay rin daw ito ang pagbabaling pagkakalimutan sa tamang pagbaybay o spelling. Imbis na bubukin mo yung salita sa salera, yung nga, sige, with H pa yun. Sa mga estudyante ni Teacher Mia, kahit may mga gusto pa rin matuto ng cursive handwriting, marami ang naniniwala mas mahalaga ngayon ang pabilisan sa pagtatay. Magsulat. Kasi pag laki ko po, pwede ko rin po yung magawa ko ng trabaho. Type na lang po. Mas mabilis pa po yun. Ang karaniwang ballpen dati sa notebook na katuwang ng mga estudyante sa pagsusulat, unti-unti na napapalitan ng mga high-tech na gadget, gaya ng laptop computers at digital tablets na mga kayang lumuhin ito. Sadya sa Green Hills ang mga assignment at exams ng mga estudyante sa digital tablet na nila ginagawa. Para kay June Lozada na gumawa ng software para sa mga digital tablet na ito, tama lang na sumabay ang kabataan sa agos ng panahon. Meron isang rate o rules na ganun din kaya natin na pagka daw nagturo tayo ngayon kung paano tayo tinuruan kahapon, ay ninanakaw natin yung kinabukasan ng ating mga kabataan. Bago pumasok sa eskwela, meron na halos 5,000 oras sa harap ng telebisyon. Meron na silang halos 2,000 oras sa computer. Bigyan natin ang tamang kasangkapan, ang tamang paghahanda, itong mga kabataan natin para nasusunod na. Baka mga darating na panahon. Ang Department of Education nakikita naman daw ang ginhawa sa pagtuturo at pag-aaral gamit ang mga makabagong teknolohiya. For teachers, it's a lot easier to check journals and homeworks if it is computerized. But the negative effect of computer or technology is it can kill the handwriting skills of the children. Siguro may mahalagang makisabay sa mga pagbabago, pero may mga bagay pa rin hindi maibibigay ng anumang gadget gaano man ka-high-tech ito. Bernard Reyes, GMA News.
Mula sa video clip na yon, magkakaroon na tayo ngayon ng debate at pinapakilala ko sa inyo ang ating moderator, si Bethel. Ang paksa natin ay ang pagsulat ng cursive o dikit-dikit, nararapat pa ba o hindi na nararapat? Po mag-aaral, mga panauhin at napakagaling naming mga hurado, ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang dalawang pangkat sa panig ng nararapat. Bernice Arabel A. Lerita, Catherine Joy S. Legas, Rizal J. N. Aligonero, Nexi Casey G. Dimamay, Satera Eliza L. Amora, Akia Miles D. Daing, Angela N. Maganto. Sa panig ng hindi nararapat, Michael Anthony L. Balbin, Micaela Jean P. Yoroka, Kian Chris M. Salvador, Daniela Cabanyo, Lesha Abuacan, Kirsten Lian Almirante, Briggs Paulo F. Mendoza. Maaari na kayo umupo. Buong galang ko din po ipinapakilala sa inyo ang ating mga hurado sa debate ngayon. Ginang Annabel De Besona, PhD, HT2. Go! Sige na. Sige na. Ginang Annabel Medisona, no? Ginang Annabel De Besona, PhD, HT2. Ginang Jocelyn C. Baroquillo, MT1. Narito ang panuto para sa debate. Ang bawat kasabi ng bawat panig ay mayroong 1 minuto para sabihin ang kanyang kaisipan. Mauuna pong magsalita ang panig ng nararapat, pagkatapos ay ang hindi nararapat. Pagkatapos ng bawat panig na makapagsasalita, bibigyan sila ng minuto para sa pag-uusapan ang kanilang mga katanungan para sa rebuttal. Ang unang magtatanong sa rebuttal ay ang panig ng nararapat at ang huli ay ang hindi nararapat. Ang huling gagawin ng bawat panig ay nagbibigay sila ng panghuling pananalita. Ngayon po ay magsisimula na ang ating debate. Ang cursive na pagsulat ay ilang siglo na itinuturo simula sa ikalawang baitang sa elementarya. Ito ay masigasig na itinuturo pagdating ng ikatlong baitang sa dahilang kailangan na nila itong hasain bilang paghahanda ng mataas na antas ng pag-aaral. Ngunit marami ang nagtatanong ngayon, nararapat pa ba ito sa kasalukuyan? Halos lahat ng aklat ay nakasulat na printed. Nandyan na rin ang iba't ibang teknolohiya gaya ng laptop, computer, cellphone at tablet na hindi nangangailangan pang sulatan. Pindutin mo lamang ay marami ka nang matutunan at magagawa. Pakinggan po natin ang panig ng nararapat para sa kanilang reaksyon at opinyon. Ang cursive o dikit-dikit na pagsulat ay tradisyonal na kaalaman na nararapat rin matutunan ng mga mag-aaral. Ayon sa pinasasalukuyan ni Pam Mueller at Daniel Oppenheimer na may pamagat na The Pen is Mightier Than the Keyboard. Ang mga mag-aaral na kumukopya gamit ang kamay sa pagsusulat ay higit na mas matalino at magaling sa pagsusulat ay higit na mas matalino at magaling sa pagbuo ng konsepto kung ihambing sa mga pumipindot o nagtatype sa laptop. Napatunayan na mas mabilis ang pagsusulat
gamit ang cursive na paraan. Marami sa professional ang nangangailangan ng patuloy na cursive na pagsusulat dahil napapadali ang gawain gaya ng first year at high school. Napatunayan na Mary William Clare na neurological na pakinabang ang pagsusulat ng cursive lalo na sa may dyslexia at dysgraphia. Hindi maikakailak na mas mabagal makatapos ang pagsusulat ang hindi gumagamit ng cursive. Ang kalaman na patunayan ng mabisat kapag pakikinabang ay dapat na ipagpatuloy at huwag kalimutan gaya ng pagsulat ng cursive. Pakinggan po natin ang panig ng hindi nararapat para sa kanilang reaksyon at opinyon. Hindi na nararapat ang patuloy na pagsusulat ng cursive dahil mas malinaw naman basahin ang hindi nakasulat sa cursive. Nakakalito kasi minsan ang nakasulat sa cursive dikit-dikit masyado. Napakahirap matutunan ang cursive pero ang printed ay napakadali. Hindi nararapat ang cursive dahil hindi nagpapalit ang printed na pagkasama sa mga aklat at iba pang mga basahin. Hindi ko na pahihirapan sa aking sarili sa pagsulat ng cursive kung hindi ko naman ito magagamit sa darating na panahon. Darating ang panahon na hindi ko na kailangan pang sumulat dahil ang ginagamit na ngayon ng mga tao ay laptop o computer na pinipindot na lamang kaya mas madali pang gamitin sa komunikasyon. Ang mga aklat, flyers, tarpaulin at iba pang babasahin ay hindi naman nakasulat na cursive. Nagpapalito lamang ang cursive sa tuwing binabasa natin ang mga babasahin na halos lahat ay nakasulat sa printed. Tayo mga mag-aaral ay maaaring maging liya sa mga bagong teknolohiya. Kasabay ng pagsasanay, kaya hindi nararapat na ang pagsusulat ng cursive. Pakinggan naman natin ngayon ang katanungan ng panig ng nararapat at ang mga kasagutan ng kabilang panig. Bakit mas madaling nakakatapos ang pagsusulat ng cursive? Bakit mas madaling nakakatapos ng pagkopya sa pisara ang mga mag-aaral na sumusulat ng cursive na paraan kung ihambing sa printed na paraan? Dahil tuloy-tuloy ang kanilang pagkasulat at hindi putol-putol. Sagutin lamang ng oo o hindi. May mawawala ba sa iyo kapag magsasanay ka ng pagsusulat ng cursive? Paano at bakit? Oo, nagpapatagal lang ito ng oras ko sa pagbabasa at palilito pa ako. Halimbawa, may sitwasyon o natanggap ka ng sulat o mensahe mula sa lola o mga kamag-anak na nakasulat sa cursive. Maunawaan mo kaya ito kung wala ka alam sa pagsusulat ng cursive? Hindi ko ito mauunawaan dahil hindi ako nakapagsanay ng cursive. Sumasang-ayon ka ba na mas gumagana ng mabilis ang ating utak kapag cursive ang paraan ng ating pagsusulat? Hindi, kasi mas mapagod at mahihirapan ako sa pagsulat ng cursive. Ngayon naman po ay ang panig ng hindi nararapat, ang pagtatanong at ang mga kasagutan ng kabilang
at iba pang babasahin ay hindi nakasulat na cursive o dikit-dikit. Kasi matagal na itong ginagawa at upang ipinapatuloy. Kasi matagal na ito ginagawa, kaya ipinagpatuloy na lamang at upang magkapareho ang lahat ng aklat. Ano ang pananaw mo sa mga doktor, mga guro at abogado na halos hindi na sumusulat kasi laptop o computer na ang gamit nila? Hindi pa rin ako bilib sa kanila kasi matatagalan pa yan sila mag-print. Paano nakakatulong ang pagsulat ng cursive sa mga may dyslexia at dysgraphic? Kasi mas mabilis gumana ang utak kapag sumulat ng cursive. Para sa panghuling pananalita, maunang magsalita ang panig ng nararapat. Ang cursive na pagsulat ay tinuturing pang akademikong kasunayan, kaya nararapat lamang na patuloy itong pag-aralan at asain. Aming mga mag-aaral ay maayos, iyak, kasabay sa pagsanay ng cursive. Kaming mga mag-aaral ay maayos, ihasa sa mga teknolohiya at computer na kasabay sa Kaming mga mag-aaral ay maayos, ihasa sa computer at teknolohiya kasabay sa mga masasanay sa cursive. Nakasulat din sa aklat na Psychology Today na ang bahagi ng utak na ginagamit sa pagbasa na higit na gumagana tuwing sumusulat ang kamay pero hindi kapag nagtatype sa computer, sa keyboard ng laptop. Pakinggan naman muli ang panig ng hindi nararapat para sa kanilang panghuling pananalita. Kami ay naninindigang hindi nararapat ang cursive ng pagsusulat dahil sa mga makabagong teknolohiya ngayon, mas madali na ang kumopya o copy-paste lang kaysa sa makakapagod na pagsulat. Katunayan pa ito, ang pagsulat ng cursive ay hindi na requirement ng national educational standard. Sa ibang bansa, inaalis na ang pagsusulat ng cursive sa pagtuturo dahil hindi na ito sakop sa kanilang curriculum. Narinig po niyo ang kaisipan at mga sinabi ng bawat panig. Nasa inyo po ang masusing pagpapasya kung sino sa dalawang panig ang mas may mabigat matimbang na diskusyon. Atin pong bigyan ng halaga ang bawat pahayag
salamat sa inyong lahat. O, tapos na ang debate. Napakagaling. Parehong panig, napakagaling. Pero bigyan muna natin ng daan ang pagpapahayag kung sino ang nanalo sa dalawang panig. Bigyan natin ng masigabong palakpakan si Ginang Annabel Divisona. Kasunod ay si Ginang Jocelyn Baroquillo. Magandang hapon mga bata. Okay. So ngayon, narinig namin ang inyong napakagandang pagdidibate tungkol sa pagsulat ng kursiv o dikit-dikit na nararapat ba o hindi na nararapat. Para sa akin, kasi sabi ako sa panig ng hindi nararapat, yung sinasabi ng mga bata sa kanilang mga opinyon na hindi na kailangan na magsulat ng cursive kasi mayroon na tayo ngayong mga bagong teknolohiya na mayroon na tayong laptop, computer, para na ito para madali na lang ang ating paggawa kung ano man ang gawin natin sa school. So yun ang kasi nagbago ng panahon kasi ngayon nandito na tayo sa 21st century, so computer age na tayo ngayon. So yun, ang hindi cursive ay pwede na natin, hindi na natin ito kailangan pa gamitin para mapadali na ang gagawin natin kung ano man ang gawin natin sa school, sa iba-iba pang mga puntahan natin, kung magpa-print pa tayo, may mga assignments na kayo. So, madali na lang pag hindi cursive kasi nag-ano na tayo sa panahon. Ang hinahabol natin ang oras. Okay? So, sang-ayon ba kayo mga bata sa sa B ako sa B, na hindi na kailangan na mag-cursive tayo para madali na ang gagawin natin. Hindi na tayo ma-delay kung ano man ang mga reports. Okay, mga bata? Okay. Salamat sa pakikinig. Okay, salamat din sa inyo. Magandang ipinakita opinion sa inyong pag-debate, sa inyong pag-debate. Okay, magandang hapon ulit. Magandang hapon sa inyo mga bata. Ako'y nagagalak at naipakita niyo, napanindigan niyo ang parte na ibinigay sa inyo, paano niyo pinaglaban ang inyong mga parte ukol sa nararapat ba o hindi na nararapat na tayo ay sumulat ng cursive o dikit-dikit. Ang aking gagawin ngayon ay aking pagbabalansin kung nararapat ba o hindi na nararapat. Sa punto ng nararapat na, ang pagsulat ng cursive o dikit-dikit ay isang akademiko kasanayan. Kahit na ito ay lumang tradisyonal na kaalaman, patuloy pa rin natin ito gagawin. Sapagkat ito ay nasa curriculum ng ating sa curriculum natin sa DepEd. Ito ay nag-uumpisa sa ikalawang markahan sa grade ikalawang baitang at tuloy-tuloy na ang kasanayan hanggang sa inyo sa ikatlong baitang. So ngayon, meron akong sasabihin ng mga puntos bakit natin dapat na ipagpatuloy ang pagsulat nito. Ayon kay William Kent, ito ay may neurological effect sa mga bata na mayroong dysgraphic o dyslexia. O, ano yun? May mga, sila ay may disabilities. So, ang isang paraan para sila ay magkaroon ng ma-overcome nila ito ay ang pagsulat ng cursive. Isa pang pag-aaral na nice sa psychology today
ay yung isang bahagi ng ating utak na bahagi sa pagbabasa. Ang bahagi ito ng ating utak sa pagbabasa ay may relasyon sa pagsulat ng dikit-dikit. Bakit? Kasi pag sinasabay ito, nagtatrabaho sila, ay lalong malilinang ang kaalaman ng taong gumagawa nito. Sino ang gustong magkaroon ng ganon? Magkaroon ng reaksyon sa inyong talino, kaalaman. So yan ang isang magandang paraan, no? Isang advantage ng pagsulat ng cursive. Ang sunod naman ay hindi natin ito aalis sa mga taong profesional, lalong-lalo na sa mga stenographer, writer at doktor. Kasi sila ay nagre-reseta ng ginagamit ang pagsulat ng steno. So, kailangan ang ang mahabang pagsusulat ay ginagawang steno sa paraan na cursive o dikit-dikit. Ang sunod naman ay, ito ay isang paraan ng komunikasyon. Hindi lahat ng tao ay mayroong gadget na laptop o computer. So, kailangan din natin na sumulat. Sa anong paraan? Ito ay ang pagsulat ng dikit-dikit upang tayo ay magkaroon ng komunikasyon. Ano ang mga ibang uri ng komunikasyon? Ito ay verbal, pasalita, at pasulat. So, isa itong paraan, ang pagsulat ng dikit-dikit ay ang pagkaroon ng komunikasyon sa ating kapwa-tao. Sa lahat ng antas ng pamumuhay, sa lahat ng antas ng edukasyon, sa lahat ng antas ng tao, kailangan natin magkaroon ng komunikasyon. Kaya ang sunod ay ang hindi naman masama ang tayo ay nasa 21st century, yung technology age. Kaya kayong mga bagong henerasyon ay dapat sumabay, no? Mag-adapt kayo sa technology, sumabay sa teknolohiya. Pero huwag nating kalimutan ang tradisyonal na kaalaman. Ano yon? Yung ang pagsulat ng dikit-dikit. Kasi kailangan natin yan. Dahil sabi ko na, lahat ng mga punto kung bakit natin dapat at ipagpatuloy ang pagsulat ng cursive. Sa punto naman na hindi na kailangan, ito naman ay may punto sila. Bakit? Kasi ang mga nailibag na mga libro, ang babasahin, ay hindi naman naisulat sa dikit-dikit. Kasi yun na ang kagaya ng pagsulat ng dikit-dikit, ito ay tradisyon. Naging nag-una na yan, nakaporma na yan sa mga makinarya. Kaya yun na ang naipagpatuloy hanggang ngayon. Okay? So, yun ang madalian sa mga bagong henerasyon na bihasa sa paggamit ng teknolohiya, kagaya ng laptop at computer. Pero yung mga huli, itong mga hindi pa naka-master ng paggamit, so kailangan talaga gumamit ng sumulat ng dikit-dikit. At ang huli naman nito ay ang muscle exercise. So ang pagsulat ng dikit-dikit is isang forma na magkaroon ng muscle exercise ang ating mga kamay. So sa muli, pinabati ko kayo sa inyong magandang pinakita sa debate at ipagpatuloy ang inyong mga kasanayan. Magandang hapon ulit. Maraming salamat, Ma'am Bel, Ma'am Joy. Napakagaling talaga ng kanilang mga sinabi. Di ba nakadagdag ng inyong kaalaman? Okay. So ngayon, bigyan ninyo ng isang palakpak ang inyong mga sarili dahil kapalang kayong magagaling. Yes, wow na wow talaga kayong lahat. At wow na wow din ang debate dahil sa debate marami tayong nalaman at nasa sa inyo na para